Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang matindi. PNP, NBI, diyan sa Davao. Tuluyan na nga bang tinakasan ni Kibuloy? Ano nga ba ang nangyari, mga kaibigan? Ano na nangyayari dito sa paghuli sa puganting Kibuloy? Naku po, marami yung naiinip. Ang bayan ay nagtatanong, bakit hindi mahuli si Kibuloy? Bakit napakainit na usapin na ang NBI at PNP diyan sa Davao ay tuluyan na tinakasan ni Kibuloy? Iyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Ako'y nagpapaalala muli, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Okay, eto. At palakpakan muna tayo. Kumusta po kayo sa man sulok ng mundo naroroon? At napakaraming mainit na balita. Kaya lang ay kulang ho tayo sa oras. But ito, isingit po natin at padaanan. Marami po ang nagtatanong dito ho sa paghuli. Ito nga ba hinuhuli si Kibuloy? At bakit hindi mahuli? Noong mga nakaraang araw ho, ay napakainit na usapin. Itong kanyang private army, may lumabas na mga video na mayroong ika nga po'y alagad. Matindi talaga itong si Kibuloy. Kung siya po ay may mga senador na tagapagtanggol, may abogado at senador pa na tagapagtanggol, ay mayroon din po siyang kasundaluhan, mga kaibigan. But sa puntong ito, ilang araw po ang lumabas naman na mainit na usapin sa social media. Kahit sa malalaking media platform ay nawala na diyan sa Davao itong si Kibuloy. Natakasan na di umano ang PNP Davao, ang NBI Davao nitong si Kibuloy. Ganyan po katindi ang mga nanunungkulan sa atin. Ano ba ang kulang? Kulang ba sa kalaman? O kulang sa ika nga po yung ngipin? Ang ika nga po yung ating batas na pinatutupad nang dahil po sa ganyan? Pag ganyan ay sumisimbolo po ng napakaraming pera. At bakit wala na diyan? Bakit wala na diyan sa Davao? Itong si Kibuloy, ano po ang naging dahilan? At bakit ito ay nakalusot sa mata ng mga nanguhuli? Nako po, yan po ang matinding tanong, mga kaibigan. Kung mapapansin nyo po, ng mga nakaraang interview, lalong-lalo na ang PNP Davao, ang NBI Davao, ay matitikas ang mga interview nila. Talagang handa. Mayroon pa nga silang ika nga po yung modernong kagamitan. Handa din. Mayroon silang binubuo na ika nga po pangontra kung sakali mang sumiklab ang kaguluhan ng mga rally. Ay mayroon silang ika nga po pangontra. Handa sila. Ayun pala ay kabaliktaran ng pagsasabi nilang handa ay kabaliktaran. Handa silang hindi arestuhin si Kibuloy, handa silang patakasin di umano, sapagkat napakainit na usapin, di umano, handa ang patakasin di umano. Diyan po sa kanyang pinagtataguan. Ito pong si Kibuloy. Maliit lang po ang Davao, mga kaibigan. Dahil kinumpirma po nila na nasa Davao pa. Ito nga si Kibuloy. Ang mga tauhan ng PNP Davao diyan po, ay talagang nasa Davao pa. Kaya lang ay hindi nila malaman ho ang eksaktang lugar diyan sa Davao.
Tapos ngayon lumabas, biglang nakatakas si Kibuloy. Nawala na sa Davao. Yan ang napakainit na usapin sa social media. Hindi ko na pinakita ho sa inyo yung mga video dahil iisa naman ho yung video eh. Ang pinag-uusapan ay wala na sa Davao. Si Kibuloy, bigyan na lang natin po ito ng public opinion. At bakit anong nangyari? Diyan tayo pinaikot nila, no? Pinaglalaruan ng taong bayan, pinaglalaruan ng ating batas. Ang ganda ng senaryo nila. Unang-una, handa kaming arestuhin si Kibuloy. Yan po ang sabi ng PNP Davao. Handa kaming tumulong. Noon lumabas ang warrant of arrest. Anong katuwiran ang sinasabi nila? Wala silang clue kung nasaan si Kibuloy. Noon lumabas po ang warrant of arrest yan. Tapos nung nandiyan na inaaresto na si Kibuloy. Ano ang sabi ng PNP Davao at saka NBI? Wala doon si Kibuloy. Hindi natagpuan, mga kaibigan. Tapos nung lumabas pa ang ibang warrant of arrest, ang katuwiran ho ng mga nanguhuli ay nasa Davao pa. Itong si Kibuloy. Hindi lang alam kung nasaan ang eksaktong lugar. Palipat-lipat nga daw ng bahay eh. Kaya hindi mahuli. Itong huli naman, itong Nobel recommendation na warrant of arrest, ito ay walang piyansa, talagang mananatili siya sa kulungan. Noong lumabas po ang warrant of arrest na uli, ang katuwiran po nila, wala na sa Davao. Itong si Kibuloy, anak ng katakot-takot, anak ng tinapa, talagang matatalinong gunggong itong mga ito, di ba? Mga kaibigan, halatado po, kahit po hindi suriin ang nangyayari sa paghuli dito kay Kibuloy, ay lumalabas lang ho na pinapagulong tayo, pinaglalaruan. Ito yung aking public opinion, punto de vista. Lumalabas po kung susuriin po natin yung iba pang galawan na nagkakaroon po dito ng matinding proteksyon itong si Kibuloy. Unang-una, mayroon siyang private army. Pangalawa, koneksyon na nga po yung iba ay nasa gobyerno. Pangalawa, yung iba ay talagang alam nyo, ay balitang-balita. Na nga po ay hindi naman lingid sa inyong kalaman na di umano. Itong dating Presidente Digong ay nagkakaroon din ng proteksyon dito kay Kibuloy. Kasama itong ibang PNP di umano na matataas na opisyal. Naku po, ay sa bagay kung susuriin nyo. Hindi ho ito makakapagtago ng ganon. Hindi labas ng Davao kung hindi po ito i-escortan. Kung walang kaukulang proteksyon. Sapagkat napakainit pong usapin na ito ay ma-escort paglabas para makalabas po ng Davao, mga kaibigan. Ganon po katindi, mga kaibigan. Ang tanong, nasaan po ngayon si Kibuloy? Ano naman kaya ang senaryo? Ano na naman kaya ang iimbentuhin nila na nga po ay paralituhin ang taong bayan, mga kaibigan? Hindi nga alam eh. Basta ang pinalalabas nila ay nakalabas na ng Davao. Itong si Kibuloy, yan ang napakainit na usapin sa social media. At siyempre, kung lalawakan po natin ang pangunawa dito, at alam ko naman po, malawak ang inyong pangunawa, mga mahal kong taga-subaybay, ay maliwanag po dito na natakasan ang PNP, natakasan ang NBI, natakasan ang lahat po na manguhuli dito kay Kibuloy. Yan po ang maliwanag diyan. Di ba? Naku po, matindi. Kita nyo ho, ito na lang Dito na lang po tayo magbase sa apat po nakasangkot na nilabasan ng warrant of arrest nitong huli na Nobel recommendation. Apat po yan. Isang lalaki, 3 babae. Nakasama si Kibuloy sa kaso dito sa human trafficking. Noon sumuko sila, mga kaibigan. Pakitang tao lang. O baka sabihin ng PNP, sige, sumuko kayo. Kasi may bill naman. Diba? Pwede kayong magpiyansa. Tapos yung isa na-aresto. Hindi sumuko itong barangay captain, pero inaresto, nakalaya, nakapagpiyansa. Ngayon yung apat na yon ay hindi makita, hindi mahuli.
Oh, ayun naman po ay hindi ganon kalakas ang impluensya kay Kibuloy. Tagasunod ho ito ni Kibuloy. Bakit hindi mahuli ho? Itong apat na lang ito. Wag muna tayo dito kay Kibuloy. Dito sa apat na kasangkot na 3 babae, 1 lalaki na tagasunod ni Kibuloy. Kung wala ho itong proteksyon, mga kaibigan, ito po ay madali nang mahuli. Di ba? Dahil sa kumpas ni Kibuloy, nagkaroon din po ito ng proteksyon kung lalawakan po natin ang pangunawa. Dahil kung wala po itong proteksyon, tagasunod ni Kibuloy ito po ay napakadaling mahuli. At dahil alam po natin, pakapagpiyansa nila ay nandiyan sila sa Davao. Ilang linggo lang, pakapagpiyansa, tapos may 1 linggo, lumabas na po ang warrant of arrest. Ibig sabihin na sa Davao pa sila. Bakit hindi mahuli? Ano ang kulang? Mga kaibigan, kulang ba sa kaalaman ang ating PNP? Ay dapat ito'y pagtuunan ng pansin. Kulang ba? Sa ika nga po budget sa intelligence fund? Ay hindi naman bilyones ang milyones. Ang ika nga po ginagamit na intelligence fund, may bilyones pa nga na nawawala. Diyos ko puro din mabagin. Ano na ang nangyayari dito, mga kaibigan ay malaking tanong yun yung apat na hindi mahuli, nakapag-bail pa. Tapos after bail, lumabas ang warrant of arrest. Ibig sabihin nasa Davao sila, hindi nga mahuli. Dahil sa proteksyon, mga kaibigan. Ganyan po. Dapat pagtuunan ng pansin natin dito, ano ang kakulangan. Kung kakulangan sa kagamitan, dapat bigyan ng... Hindi naman pipiding kakulangan sa kagamitan. Hindi pipiding kakulangan sa intelligence funds. Napakalaki po ng intelligence fund. Hindi naman pipiding kakulangan sa kaalaman. Hindi natin masigurado. Di ba? Kung kakulangan sa kaalaman ang mga nanguhuli, ay dapat ito ay bigyan din ng pansin. But, hindi po ito kulang sa kaalaman. Hindi kulang sa intelligence fund na budget. Ang dito po ang nangyayari po ay nasubrahan po ng kaalaman. Yan po ang totoo. Ang lahat ng sobra ay masama talaga. Katulad nitong mga itong nanguhuli. Nasobrahan sa kaalaman. Mga kaibigan, talagang imbes na pinaghandaan po nila kung paano hindi mahuli itong si Kibuloy, pinaghandaan nila kung paano makatakas itong si Kibuloy. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Ang maliwanag po ngayon, hindi pa nahuhuli itong si Kibuloy. Diyan po sa comment section. Isang like lang po at public opinion. Yan po ay isang napaka-importanting mahalaga. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpak.